City sa Pasay. Kaugnay ito sa pamimeke ng credit cards. Isang informante raw kasi ang nagbigay ng tip sa pulisya hinggil sa presensya ng grupo ni Edwin C. at Joseph Christopher Usi sa lugar. Bago pa man nila magamit ang dalang 10 credit card na inisyo ng iba't ibang bangko at ang 40 arcade game card. Inaresto na nga sila ng Pasay Police. Ayon kay Senior Superintendent Napoleon Paton, ang hepe ng Pasay Police, aalamin na nila mula sa mga kinaukulan kung tunay na credit card nga ba yung hawak sa mga suspect na inisyo pa ng iba't ibang bangko mula sa ibang bansa. Hindi sa kanila nakapangalan ang mga credit cards. Ang 40 arcade game cards sa Manjigi ay ginagawa raw clone ng mga credit cards gamit ang skimming device ng mga sindikato na isasalin daw kasi ang impormasyon ng tunay na credit card sa nasabing game card. Nagagamit daw ang mga clone card sa mabilisang transaksyon. Itinanggi naman Manjigi ni C at Usi na may kinalaman nga sila sa illegal na operasyon sa paggamit ng mga peking credit card. Iki? Maraming salamat, Ian Cruz. At para kumita po, kanya-kanya ng gimmick ang mga magnanakaw para makapasok sa mga bangko. Sa Iba, Zambales, isang BPI bank ang nalooban at natangayan ng 10 milyong piso mula sa vault nito. Walang kahirap-hirap ang mga magnanakaw matapos nilang humukay ng tunnel sa ilalim ng lupa para marating ang vault. At kahit tumunog ang alarma ng bangko dako madaling araw ng Martes, ayon sa mga responding police, wala namang gwardyang nagbukas sa kanila. Napag-alamang konektado sa isang boarding house na malapit sa bangko ang ginawang tunnel. Wala na ang mga sospek sa naturang paupahan na ayon sa may-ari, una niyang nakita noong November 1. Ayon po sa BPI, iniimbestigahan na ng kanila security office at ng mga pulis ang pagnanakaw. Pero tuloy pa rin ang operasyon ng kanilang bangko sa Iba, Zambales. Parang pelikula. Grabe Parang napanood ko na siya sa naman pelikula, diba? Actually, parang nauso siya ngayon, di ba? Yung gagawa ka ng tunnel. Eh, pang ilang beses na rin to. Although, I think first time na bako na parang pawn shop. yung iba dumadaan pa sa... Lagyan nila ng bakal yung ilalim. Para hindi, malusutan. Kahit anong gawin nila, hindi sila makakapasok. Siguro napanood nila yung Shawshank Redemption. Nag-sale siguro yun, ano? Yung tumakas siya ng tunnel. Di ba yun yun? Nag-ano din siya, unti-unti din siya. Inabot na siya mga 6 na taon naman yata bago siya mag-poster. Oo, ng poster. Tama. Oo, nako. At kung merong gumagawa ng masama, magkaroon lang ng pera, meron din namang hindi nagpapasilaw kahit sa limpak-limpak na salapi. Tulad na lang po ng immigration officer na si Amando Amisola na nakapulot po ng envelope na may lamang 1 milyong piso. Naiwan ito sa immigration counter sa NAIA kung saan siya nagbabantay. Naisauli na niya ito sa pamilyang nakaiwan. Nagagamitin pala ang pera sa pagsisimula ng bago nilang buhay sa Canada. Masaya daw si Amisola sa kanyang ginawa kahit pa kailangan din niya ng pera para maipagamot ang inang may cancer. Yun ang tumakbo sa prinsipyo ko eh. Hindi akin yun. Kailangan ko isole. At saka, hindi kami ganun pinalaki ng magulang namin. Sinoli ko. Nung in-interview siya ni Sir Mike sa radyo, parang sinasabi niya, nung nakita niya yung pera, parang hirap naman na challenge to dahil yung day nga na yun na is rush ulit sa ospital yung kanyang nanay. Tapos yun din yung same day na naka-dollars yata yun eh. Yung pera na yung $10,000 eh. Pero yun, sinoli pa rin. Nanaig yung pera, no? Nanaig yung prinsipyo at pagtuturo sa kanya ng kanyang magulang, di ba? At yung taong may-ari nun, yun naman mag-uumpisa ng buhay sa Canada. Yes. So talagang may purpose talaga yung pera para sa kanya. Tapos nagkaroon din ng video yung nanay niya na sinasabing, I'm very proud of you, pinagmamalaki kita dahil ginawa mo kung ano yung tama. Pero sana may maganda pa rin mangyari. As in, sana marami pa rin tumulong sa kanila. Now that we know na magandang puso niya, na di ba he's very honest, sana may tumulong sa kanilang So, masusuklian din yan. Ganun naman talaga yan, di ba? Karma! Good karma. Yes. Ito naman, nakakagulat po na insidente ng karahasan ang aktwal na napuna ng kamera sa isang kulungan sa Amerika. Sa CCTV video po, makikita ang pag-atake ng isang preso sa kapwa niya preso. At kita rin kung paano dinedma lang sila ng iba pang preso. Maging ang magwadya, patay mali siya lang kahit bugbog na ang preso. Kaya naman nang mag-imbestiga na ang FBI na pag-alaman na isinumbong ng nabugbog na preso ang kalakaran ng pagpupuslit ng droga
sa loob ng kulungan. Kaya pala, walang may gustong ma-involve. Yung mga guards ayaw ma-involve. Naku, he was a snitch. Di ba yun pag napapanood mo rin sa pelikula niya, wag na wag mo daw gagawin. Pero kita mo, dead mo talaga yung ibang dead mo preso. talaga. Pakialam sa inyo. Busy sila. Pero I wonder kung buhay pa yun. I mean, yung binugbog, di ba? Nasaan na siya ngayon? Ay, bumalik siya. Oo nga, mag-isa na lang siyang bumalik. Oo, upo na lang siya. At ito naman ang masayang balita naman mula sa Amerika kung saan sinindihan na po ang mga bonggang ilaw sa most fabulous Christmas tree in the world, ang Rockefeller Christmas tree sa New York City. Pero hindi lang ang mga ilaw ang nakakasilaw doon dahil ang tree lighting naging star-studded din. At isa sa mga dumalong celebrities, our very own Charisse. At libo-libo ang sumaksi sa pag-iilaw sa Rockefeller Christmas tree na binubuo ngayong taon ng 30,000 energy-efficient lights. Nag-perform naman doon sina Josh Groban, Boyz II Men, Jessica Simpson at ang pride ng mga Pinoy, ang international singing sensation na si Charisse. Ganda. I think I must say, this year is the most memorable year for me. I mean, a lot of things happened to me. Besides my album, Glee, it's too much. I couldn't ask for more. So, just wishing for more projects to come next year. We know! Yeah! Amerikana. Oh, that's right, girlfriend. You got it. Wow! Hindi niya makalimutan mag-Tagalog. Pero ang galing, ha? Ang galing niya. Bata pa siya kaya nakuha niya yung accent eh. Kaya ang galing. At ibang look niya ngayon. Ang shoes, ang booties, ang ganda. Go, girl. Go, girlfriend. You make us proud. At lalong Paskong-Pasko naman sa isang bayan sa Switzerland kung saan mahigit 100 nakabis na Santa Claus ang dumagsa para sa 10th World Santa Championship. Ang misyon nila patunayang ready-ready lang silang mamigay ng regalo this Christmas. Kaya naman sumuong sila sa iba't ibang Santa Challenge tulad ng pabilisan sa paglalakbay gamit ang mga sledge. Gayon din ang suking sasakyan ni Santa na sleigh na kabayo muna ang humila habang day off pa ang mga reindeer ni Santa. Hinamon din ang mga feeling Santa sa pag-akyat sa 5 metrong chimney. Ay, ang galing. At eto na, nagpabilisan sila sa pagde-deliver ng regalo ng naka-giant Santa hat. Bilang finale, meron pang hamon na pangangaroling gamit ang karaoke. Sa huli, isang team lang po ang tinanghal na kampyon mula sa 23 grupo mula sa 7 bansa. Ang creative nila. Sobra. Ang creative. Yung talaga. Parang sa Divisoria lang. Cute, solid. At inter-country 7 countries na naglaban-laban And of course, mahuli ba naman tayo mga Pinoy dito sa mga Christmas gimmick natin. Kaya ito, nagniningning na muli ang pinakasakyat na kalsada tuwing Kapaskuhan, ang Policarpio Street sa Mandaluyong City. At tulad ng nakagulian, bawat bahay doon, kanya-kanyang kabit na mga Christmas decor na parang pang-mall na ang laki at pagkabongga. Merong bahay na binansagan ng House of Lights dahil tad-tad ng Christmas lights. Meron din binansagang House of Santa Claus dahil may mahigit 3,000 Santa decor. At bukod sa Santa Christmas tree, meron din itong Santang sumasaya. Ang cute! Ang isa naman nakabarong at nakapang hip-hop. Iba't ibang simbolong pampasko nga makikita sa Policarpio, kaya naman gano'n na lang ang dami ng dumarayo doon taon-taon. Wow. Minsan, di ba meron din silang parang tiyangge dun sa bakanteng lote dyan sa Policarpio? Ay, Ano ba naman sana Pilipino mamaya? Ano doon? cute yung stuffed toys na Ang siopaw ni Mrs. Lee. All year round ata yun eh. Pero sana may precaution sila kasi medyo malapit sa sunog ng mga ganyan Hindi klase. sana. Wow, and investment yun since mukhang every year naman nila itong gagawin. Pwede na eh. Maging sa City of Pines sa Baguio City, may isang pine tree ng binihisan at inilawan para maging official Christmas tree ng lungsod. Yan ang Christmas tree na nasa gitna ng Session Road, ang pangunahing kalsada ng Baguio City. Siyempre pa, tinadtad ito ng Christmas lights habang ang paligid napuno naman ng mga parol. Kanya-kanyang pa-picture naman ang mga namamasyal sa bago na namang tourist attraction ng Baguio City. Sana naman di nakaka-distract sa mga motorista kasi sa Session Road. Saya ng Pasko talaga. At ngayon, 23 days na lang, Pasko na. Isang Christmas food trip na naman ang ating ibibida. Ang paggawa ng paborito ng marami ang mga brownies. Wow, sa mga business-minded po dyan, pwedeng-pwede itong negosyo dahil patok itong panregalo. Ito ang sample ng successful brownies business. Ibibida na ni Monica mula sa Makati. Hi, Monica. Good morning. Birthday ni Lynn, ha?
Napadala. Hi guys, good morning. Alam nyo, bagay na bagay talaga yung sinasabi nila na bawal ang diet tuwing December kasi naman, tingnan nyo, very sinful talaga. But of course, yummy ang ating pag-uusapan ngayong umaga dito sa Brownies Factory nga sa Makati City. So, tingnan nyo naman, itsura pa lang siguradong matatakam na kayo. And speaking of takam, mamaya mas matatakam kayo dahil aalamin natin kung paano nga ba ginagawa itong napakasarap na dessert na to na actually favorite natin mga Pinoy. At syempre, maganda itong pang-regalo ngayong ang dadating na Pasko. At para naman sa mga business-minded natin mga kapuso, maganda rin po itong business idea, kaya abangan nyo yan. At also, hindi lamang mga brownies o paggawa ng brownies ang ating aalamin dahil mamaya aalamin din natin kung paano nga ba maganda mag-decorate ng mga cupcakes. Kaya sigurado very sinful ang ating morning today. At bilang nabanggit nyo na nga, meron tayong very special kabarkada na nagbe-birthday ngayon. Happy birthday, Miss Lynn! Ayan, so mamaya magpapadala po kami ng brownie sa inyo dyan sa studio. So mamaya missing text mo kung anong gusto mong flavor na papadala namin yan sa inyo. Alright, so talaga ng mga napakasarap, napakatamis at napakasinful ng ating umaga. Mula po yan sa Makati City. Back to studio muna. Salamat, Monica. Good morning po mga kapuso. Good morning, guys. Happy birthday, Mother Lynn. Okay, ito na ang showbiz balita natin. Pinarangalan ala Hollywood ang ilang kapuso stars and personalities sa ika-5 anibersaryo ng Walk of Fame sa Eastwood, Quezon City na matagal na pong project ni Kuya Germs. Ang ating pong premyadong news anchors ng 24 oras na sina Mike Enriquez at Mel Tiangco kabilang sa mga bagong kinilala at binigyan ng bituin sa Walk of Fame. Pinarangalan din ang Eat Bulaga hosts na sina Tito, Vic, and Joey na nirepresent ng kanilang mga anak na sina Gian, Oyo at Jocas. Meron ding stars sina Congresswoman Lani Mercado, Manilyn Reynes, ang iconic na kontrabida na si Belia Flores, Reyna ng Kundima na si Silvia La Torre at ang international singing sensation na si Cherise na absent po sa event dahil nasa US pa siya para sa Rockefeller Christmas lighting. Lahat naman ang nabigyan ng bituin nagpapasalamat sa parangal, of course. At simula pa lang po yan ang umagang siksik sa masasayang gimmick natin. Dito lang yan sa Happy Birthday Again Lynn! Maraming pang sorpresa para kay Lynn sa pagbabalik ng Unang Hirit! Jingle, 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 jingle.